naka-make up ka na, nakabihis ka na, nakapostura ka na, hindi ka pa ready niyan? Kasi naramdaman ko na pupunta ka. Ganun pa. O di, ano pa hinihintay mo? Sige, magsasabi lang ako kay mama at papa na aalis tayo para alam nila kung sinong kasama ko. Hindi, sige. Okay. Sige, pumasok ka muna at uminom ka ng tubig at papapatin ako agad para makaalis na tayo, okay? Sige, walang problema. Tsaka, para masolo kita. Grabe ka naman! Masolo agad? Di ba? Ano ba gagawin natin sa Antipolo? Kakain nga, ngani! Kakain. Sige, wait lang ha, papating lang ako sa taas. Pupunta ako na sila mama at papa. Buka naman na dyan. Sige. Ay, hindi alam ni Eka na pinagpaalam ko na siya kay tito at tita. Tsaka, hindi niya alam na matagal ko nang hiningi yung kamay niya sa mga magulang niya. Ay, mahal na mahal ko kasi ito sa Eka eh. Pero sana maging positive itong lakad namin. At sana wag ako mautal, wag ako mahiya. Kasi gusto ko talaga siya makasama habang buhay eh. Sige, bahala na. Kaya ko to. Wala naman ako ibang no choice, diba? Tsaka, sige na. Sana maging okay itong lakad namin. Hay! Sana umuo siya. Sana umuo si Eka. Hey! Lumaki ako na nasaksihan ko ang matinding mga pag-aaway ni Nanay Flora at Tatay Joseph. Kaya naman habang tumatanda ako, ay nagkaroon ako ng takot na baka ganun din ang sapiting ko sa kamay ng taong pakakasalan ko. At kahit na mabait at desenteng lalaki si Calvin, pinangunahan pa rin ako ng pag-aalinlangan. Ang dami mo naman palang tao dito kahit gabing-gabi na, Calvin. Oo, babe. Ganito talaga dito sa Antipolo. Kumbaga parang ito na yung pangalawang Makati. Talagang meron ditong nightlife na tinatawag. Ganun ba? Babe, saglit lang Mag-CR lang ako. Jingle na ako eh. Sige, walang problema. Wait lang ha. Diyan ka lang. I-lock mo muna yung pinto. Sige. Ay, ano kayang balak nito ni Calvin? Medyo kinakabahan ako naiwan niya yung cellphone niya. Ano ba meron sa cellphone na to? Teka. Bakit parang ang dami niyang notification pero parang naka-hide. Teka nga. Hindi naman siguro magagalit si Calvin kung titignan ko tong cellphone niya. Tignan ko nga. Ay. Ay. Parang, Ay. Ang daming notification. Ano kayo meron dito? Ang daming niyang kausap na babae. Teka lang. Bakit marami siyang kausap na babae? Merong ang pangalan Jean, ang pangalan Abby, ang pangalan Kate, ang pangalan Pamela, ang pangalan, oh my gosh! Meron pang Carla, meron pang Che, meron pang Tin, meron pang Sam. Oh my God, ano ba mga
Parang ang feeling ko niloloko niya ako. Parang ang feeling ko may pagtataksil. At bakit ganito yung mga usapan nila tungkol sa love life at nagkakamustahan? Lalo pag, teka lang, this oras ng gabi nag-uusap-usap pa sila. Pero ito yung mga oras na kapag pag chinachat ko siya, sabi niya hindi na siya nakaka-reply dahil tulog na siya. Anong nangyayari? Bakit ganun? Calvin? May tinatago ka ba? Babe! Babe, teka lang sakay na ako ng kotse. Sorry, ganun yung tunog ng pinto ng kotse, parang pintuan ng bahay. Kamusta? Halika na, panig na tayo. Nandito na tayo sa San Jose. Panig tayo doon banda sa may bandang Marilaki, doon sa may Kogyo. Kasi doon mas maraming makakainan doon. Calvin, pwede ba tayo mag-usap saglit? Bakit? Ano yun? Sorry Calvin ha, pero kasi naiwan mo yung cellphone mo. Ano bang meron sa cellphone? Calvin, nabuksan ko kasi yung phone mo at nakita ko na marami kang usap na babae. Ano naman ngayon kung may kausap akong mga babae, mga kasamahan ko naman sa trabaho yan eh. Calvin, hindi naman ako pinanganak kanina. Naiintindihan ko lahat ng mga nabasa ko at naiintindihan ko kung ano yung konteksto ng mga usap ninyo. At hindi ko nagugustuhan yon. At hindi ko magugustuhan itong ginagawa mo ng bakit ganon, Calvin? Minahal naman kita ka. Pero Eka, wala yun. Huwag mong bigyan ng mali siya. Mga kasamahan ko lang sa trabaho yan eh. Tsaka, wala naman yun. Ikaw ang mahal ko. Ikaw nga ang pinupunta. Dinadayo nga kita sa inyo. Kahit napakalayo ng bahay ko. Dahil mahal na mahal kita, hindi kita ipagpapalit sa mga yan. Kinakausap ko yan. Ang pinag-usapan lang namin trabaho. Wala nang iba. Maliban dun. Calvin, siguro ihatid mo na lang ako pa uwi. Kasi nawalan na ako ng ganang kausapin ka at samahan ka ngayon sa Antipolo. Dahil hindi ko nagugustuhan yung mga nabasa ko. Sure ka ba? Pero huwag mo sanang isipin na gano'n na niloloko kita. Wala naman talaga yun eh. Calvin, please. Please. Pauwiin mo na lang muna ako. Ihatid mo na ako papalik sa bahay dahil para akong pinapatay ng nararamdaman ko ngayon. Eka. Bakit tinuloy mo pa rin dito sa Antipolo, Calvin? Di ba sabi ko sa'yo, uwi mo na ako dahil wala na akong gana. Eka. Sorry na, hindi ko napagbigyan yung hiling mo na iuwi na kita. Pasensya na at nagkamali tayo. Nagkamali ako na nire-replyan ko kasi yung mga nagchat-chat sa akin mga katrabaho ko lang naman yun pero ang talagang pinunta ko dito. Kaya kita dinala dito dahil gusto kong mag-propose sa'yo. Teka, wag kang lumuhod. Calvin, wag kang lumuhod. Eka, will you marry me? Pero Calvin, Eka, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang hininga ko, ikaw ang liwanag ko, ikaw ang araw-araw kong buhay. Hindi ko kakayanin na wala ka sa buhay ko. At hindi ko kakayanin na wala ka. At hindi ko rin kakayanin na hindi mo ko mamahalin pabalik. Eka, sana maintindihan mo. Pero Calvin, sorry. Bakit? Calvin, hindi ikaw ang problema, kundi ako. Ano? Hindi ko maintindihan. Anong hindi ako ang problema? Anong ikaw ang problema? Hindi ko maintindihan. Calvin, hindi ko pa kayang magtiwala. Lalong-lalo na yung mga nabasa ko sa cellphone mo. Siguro, ako talaga yung may diferensya. Dahil hindi ko kayang ibigay sa'yo yung buong pagtitiwala na dapat nasa sa'yo at dapat na ibinibigay ko dahil
Mahal mo ko, mahal kita. Pero, Calvin, pasensya na. Hindi ko kaya tanggapin yung proposal mo at hindi ko kaya napakasalang ka. Noong lumuhod si Calvin sa harapan ko, hindi tuwa ang naramdaman ko. Bagkos ay takot. Alam kong mabuting tao si Calvin. Pero ang nakikita ng mga mata ko ay ang tatay kong si Joseph at ang pagkakamaling nagawa niya sa nanay ko at ang naidulot na sugat nito sa aming mag-ina. Anak, bakit umiiyak ka? Pa! Bakit ka umiiyak? May ginawa mo sa'yo masama si Calvin? Ano sa'yo yung lalaki ang bububugin ko yan? Pa, walang ginawang masama sa si Calvin. Hindi niya ako sinaktan, hindi niya ako walang anuman pa. Bakit nga umiiyak ka, iha? Nag-aalala kami ng tatay mo. Ano ba nangyari sa'yo? Pasabi mo nga sa amin at kumalma ka. Huwag kang umiyak ng umiyak. Ma. Alam mo, Eka, kumalma ka. Hindi namin maintindihan at di namin maunawaan ano ba ang nangyayari sa'yo. Siguro, kumalma ka muna. Ito, uminom ka ng tubig. Ayan, oh. Inumin mo yan. Pa! Ano ba, Eka? Kami ng tatay mo kanina pa kami nag-aalala sa'yo. Pagdating namin dito, mugto ang mata mo. At tingnan mo ano ba nangyari? Ipaliwanag mo sa amin, iha. Makikinig kami ng tatay mo. Oo nga. Di namin maintindihan. Kung iyak ka ng iyak dyan, paano ka namin matutulungan ng nanay mo? Pa! Ma! Ano nga? Ano ba nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba ni Calvin? Niloko ka ba? Nang babae ba si Calvin? Or, bumaka mo naman. Easy ka lang. Nagtatanong lang naman ako. Ano ba, Joseph? Ma! Tama yung sinabi mo. Ano? Niloko ka ni Calvin? Nang babae si Calvin? Oh, ay nako, ito na nga ba ang sinasabi ko, Eka? Joseph, ay nako! Oh, tingnan mo, yung matagal ko nang sinasabi sa'yo, yung mga kalokohan na ginagawa mo noon sa akin, dahil ayaw mong itigil, ayan, yung anak mo ang nagbabayad ngayon. Bakit naman nabibring up na naman yung matagal ko nang ginawa? Bakit kasalanan ko pa rin hanggang ngayon? Matagal ko nang pinagsisihan yung mga pambababae, paluloko ginawa ko sa'yo. Saka hindi naman tayo yung bida dito Itong anak mo, Seka. Ano bang ginawa ng Alvin na yan? Ako kung bahala dyan. Sabihin mo sa akin. Pa, tama na. Tama na, hindi si Calvin ang problema, kundi ako! Ano? Hindi namin maintindihan ng ina mo. Sabi mo, niloko ka ni Calvin, tapos sasabihin mo, hindi siya ang problema. Pa, ako ang problema dito. Kasi hindi ko pa rin kaya magbigay ng tiwala. At yung tiwala na yun, di ba? Kung mahal mo ang isang tao, kahit na anong mangyari, ipibigay mo sa kanya. Mahal na mahal ko naman si Calvin, pa, ma. Pero kasi, hindi ko kayang ibigay ng buo yung sarili ko sa kanya. Ay, nako, Eka.
ito na nga ba ang sinasabi ko? Ay, diba? Nung bago-bago pa lang kayo niyan ng Calvin na yan, ang sabi ko sa'yo, siguraduhin mo muna na buong-buo ka na kaya mo nang ibigay ang sarili mo, na wala ka nang hinanakit, takot, o kung ano man napipigil sa damdamin mo na kaya mong ibigay para sa kanya. Di ba bukod lamang sa pagmamahal, kailangan tanggap mo yung tao. Hindi pwedeng may espasyo. Hindi pwedeng may takot. Tingnan mo ko, ang tatay mo noon, kahit na sandamakmak na kalokohan ang ginawa, pambababae, kalawat kanan, harap likod, pati taas at baba, ginawa na ng tatay mo. Pero dahil mahal na mahal ko siya, nakuha ko siyang patawarin. Diba? Dahil hindi ko naman inisip ang sarili ko noon, Eka. Ang inisip ko, yung kapakanan mo, yung kapakanan ng tatay mo, hindi yung sarili ko. Alam kong mahal ko kayo eh. At kaya kong isakripisyo ang lahat. Mali na pagbibigyan ko ang tatay mo. Mali na parang kinukonsinti ko siya. Pero dahil tunay ang pagmamahal ko, kaya kong gawin ang lahat, isakripisyo ang lahat. Kaya kong talikuran ang lahat, kahit yung masasakit na ginawa ng tatay mo, tinanggap ko yun dahil mahal na mahal ko siya. Di ba, Joseph? Ako? Oo, sino pa bang Joseph iba dito? Sumagot ka! Oo. Tama yung nanay mo. Alam mo sa totoo lang sobrang sisi ko noon. Na ginawa ko yung panloloko sa nanay mo. Alam mo, ako talaga babaero noon pa. At dumating yung turning point. Talagang nagsisi ako dahil nakita ko kung paano umiyak ang nanay mo dahil nga sa sakit na dulot ng pambababae at panloloko ko. Kaya naman, hindi na kinaya ng konsensya ko, Eka. Nandiyan ka na nun. Anak ka na namin. Gumagawa pa rin ako ng kalokohan. Pero siguro kaloob na rin ng langit na magbago ako. Kaya ito, lahat ng kalokohan ay kinalimutan ko. Lahat ng mga gawain na ginagawa lang ng binata at hindi dapat ginagawa ng taong may asawa, tinalikuran ko lahat yun dahil nga sa pagmamahal na binibigay ng nanay mo na kailangan kong suklian. Dahil pinatunayan ng nanay mo na kahit anong mangyari, sa hirap at ginawa, mahal na mahal ako ng nanay mo. At walang ibang taong makapagbibigay nun kung hindi ang nanay Flora mo. Pa? Tingin mo ba, Pa? Karma ko to? Ako yung sumasalo ng mga ginawa mong kalokohan noon? Bakit ako? Bakit nadamay yung civilian? Kasi pa nasaksihan ko lahat yung mga ginawa mong kalokohan nung araw eh. Tsaka, teka lang, nagbago yung boses ko. Kasi, nasaksiyan ko lahat yun, Pa. Tsaka, takot ako na baka mangyari din sa akin yung ginawa mo kay mama noon. Kaya ito, wala akong kumpiyansa sa sarili ko. Natatakot ako sa lahat ng bagay. Hindi ko kaya magbigay ng tiwala sa mga lalaki gaya kay Calvin. Natatakot ako eh. Kasi baka kung anong ginawa mo kay mama noon, gawin niya din sa akin ni Calvin. Ay, anak, makinig ka maigi. Alam mo, aminado naman ang tatay mo na gumawa siya ng mga kalokohan noon. Unlimited pa, kaliwat kanan, maya't maya. Pero gaya nga ng sabi ng tatay mo, may turning point na magsisisi ka, natitigil mo na yung mga hindi magagandang gawain at mapagtatamto mo na kinakailangan mo na magbago. At yun ang ginawa ng tatay mo. Nagbalik loob siya sa akin. At simula nung nagbago siya, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na siya nagbago para sa akin, para sa'yo. Totoo yan. Para sa'yo at para sa mama mo. Dahil hindi ko na sasayangin ang pagkakataon na mawala pa kayong dalawa. Dahil kayo lang ang bukod tanging yaman ko. Napagtanto ko yan. Simula nang ibinukas ko ang aking isip at puso at inilapit ko ang aking sarili sa Panginoon. Dahil ang Panginoon
kahit anong kalokohan na itago mo, mabibisto sa kanya. At parurusahan ka sa paraan na hindi mo magugustuhan. Amen? Amen. Well, gusto mo kausapin kayo si Calvin para mag-usapan niyo yung maigi yan. Ako muna ang kakausap niyan. Lalaki sa lalaki. Talaga po ba, Pa? Oo. Mahal mo ba si Calvin? Opo. Mahal mo naman pala eh. Bigyan mo ng second chance. Kasi pag hindi nagtinuyan si Calvin, ako ang kakasa sa bagang yan. Ikaw naman, Joseph, masyado ka naman marahas. Kausapin mo muna na maigi yung tao. Biro lang yun. Alam mo naman nagdaan tayo sa ganyan eh. Ano anak, huwag ka nang umiyak. Kami na mabahala ng nanay mo at kakausapin yung si Calvin para hindi ka na makitang umiiyak dahil mas masakit sa aming mga magulang na makitang umiiyak ang mga anak. Tandaan mo yan. Ano man ang edad mo, ano man ang estado mo, mananatili ka naming anak at ikaw ang nananatiling unika iha namin ng ina mo. Ganon. Okay ka na ba, Eka? Opo, Ma. Sana po maging okay na po ang lahat dahil talagang pangarap ko naman talagang mahalin si Calvin eh. O yun naman pala eh. Sige, ako ang bahala. Kakausapin ko yan. Kaya, huwag ka nang umiyak. Opo. Salamat, Pa. Salamat, Ma. Oh, wag ka nang umiyak, Eka, ha? Tatay mo nang bahala dyan kay Calvin. Kaya sabay-sabay tayo umawit ng ang pag-ibig kong ito. Amen? Amen. Love Favorite! Grabe naman! Ka-vibes inyong natukayan at narinig ang kwento ni Eka sa Ang Drama Mo Live! Kwento ng isang trauma, kwento ng isang problema ng pag-aasawa sana. Di ba? Grabe naman yon. Grabe naman yung traumang inabot ni Eka nang dahil sa tatay niya si Joseph. Grabe naman kasi napakababaero. Oh my goodness. Oh my gosh. Maraming masasabi ang tito mong Kiko sa sitwasyong ito. Problema magiging babaero. Problema ang trauma. Marami tayong masasabi sa problemang yan. Ala! Ganito yan. Di ba? Si Eka kasi, sobrang mahal naman niya yung kanyang fiancé na si Calvin. Ang naging problema lang kasi, nabisto niya ito na maraming kausap na babae sa cellphone. At yung pagkakabisto niya na ito ay hindi lang basta-basta bisto. Nagkaroon ito ng traumatic experience para sa kanya. At parang nagbalik tanaw yung mga naging experience o karanasan ni Eka sa mga kalokohang ginawa ng tatay niya mismong si Joseph. Oh! Ayun! Nga! Di ba? Totoo ba yun? Naniniwala ba kayo sa trauma? Ako tatanungin nyo, si Kigo Kaliko tatanungin nyo pagdating sa mga trauma. Totoo po yan. Di ba? Kaya tayo, every time nagagawa tayo o magdidesisyon tayo na gawin ang isang bagay, isipin po na natin kung ito ba ay makakaapekto o makakasama o makakabuti man sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay o maging ating karelasyon. Di ba? Kung tayo may karelasyon na, may girlfriend tayo, may boyfriend tayo, isipin natin yung ating bang gagawing desisyon, yung ating bang sasabihin o gagawin, ito ba'y makakapagdulot ng kabutihan o kasamaan sa kanyang kalooban? Di ba? Gaya nito, hindi man na totally parang masama talaga yung pagkakahuli ni Eka. Kasi parang kausap lang naman yung mga katrabahong babae, di ba? Pero hindi valid yun na hindi dapat ini-ignore yun. Kahit pa paano, may tuturing mo pa rin yun ng red flag. Ang tanong kasi, bakit mo sila kausap? Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Lalo kung this oras ang gabi. Sabi ni Eka, this oras ang gabi, nag-uusap-usap pa, di ba? So parang there's something wrong, there's something fishy na dapat i-address nilang dalawa, di ba? Yun lang hindi nila masyado napag-usapan eh. Nagpadala agad dun sa nararamdaman, naging emosyonal agad si Eka eh. Kasi nga, yung traumang inabot niya, mismo sa sarili niyang ama. Ano ba yung ginawa ng tatay niya? Aminado naman yung tatay niya si Joseph, di ba? Na nung kasagsagan ng kabataan itong tatay niya si Joseph, kahit na ipinanganak na si Eka, gumagawa pa rin to ng mga kalokohan, di ba? Pambababae kaliwat kanan, harap likod, taas baba.
Pero dumating yung turning point ng tatay nitong si Joseph na parang, uy, kinakailangan ko na magbago kasi nakita ko kung paano umiyak at lumuha ng dugo at pawis itong asawa niya na si Flora. Diba? Yung nanay ni Eka. Pero kasi, the thing is, the damage has been done. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Nasabi na at nagawa na ang mga bagay na hindi dapat ginawa. Kaya ang resulta, trauma. Yun ang problema, trauma. Di ba? At ang trauma ay hindi basta-basta mawawala yan sa puso at isip ng isang tao. At walang bagay o sino man ang makapag-aalis ng tinatawag natin na trauma kundi mismo yung taong apektado. Paano nga niya ba ma-overcome ang tinatawag na trauma? Oras, panahon. Time heals, di ba? Ika nga, time heals. Kasi kahit anong usap ang gawin natin sa taong ito, kung nararamdaman pa rin ang puso niya wala tayong magagawa doon. Kung sugatan pa rin ang puso na yan at pinipilit natin takpan ng band-aid, lalo lang itong, baka may tendency pa ito na magkaroon ng impeksyon, di ba? Hayaan natin na kusang si Dominic Ochoa, B! Nandito! Oo! Baka bigla sumulputong gwapong-gwapo naman ito, B! Baka pwede natin magsalitain yan dito ngayon. Oo, di ba? Si Dominic Ochoa. Ha? O sige, hindi ko naririnig, B. Si Dominic Ochoa, mga ka-vibes, nandito ngayon sa FM Radio Manila. Mamaya paglabas ko, kikis ko yan. Di ba? Anyways, ganun nga. Di ba? Saan na ba tayo? Nawala tuloy ako. Si Dominic Ochoa kasi. Parang nawala ako, Pogi, B. Oo. Andun, no? Teka nga, pwede ba akong mag-ano muna? Mag-commercial? Eto na nga. Saan ba ako na wala tuloy yung sinasabi ko? Ayan. Kasi the more na mas pinipilit natin maghilom kaagad ang isang trauma o isang sugat ng puso, lalong-lalo pag usaping pag-ibig, mas lalo lang ito nagiging komplikado. Di ba? Paano ba tayo makakatulong sa tinatawag na trauma o sakit ng puso, di ba? Nadulot ng sakit ng puso, hayaan natin maghilom ito ng kusa. At huwag na nating dagdagan pa ng mga masasakit na salita, masasakit na mga bagay na mas lalo pa magpapabalik sa sugat na dulot ng pagtataksil at pagtraidor, lalong-lalo na sa usaping pag-ibig. Di ba? At paano ba maiibsan ang isang trauma at ang isang pagtataksil kahit papano? Unang-una, eto yan, pakinggan mo ang tito mong Kiko. Unang-una, para maibsan ang sakit na ito, dapat meron tinatawag na acceptance. Pagtanggap sa katotohanan. Kung nangyari na. Wala na tayong magagawa. Mahal mo na? Mahal ko pa. Ba't adan? Ba't adan? Diba? Ganun. Oo, wala na tayong magagawa. Nangyari na Nakomit na yung bagay na hindi naman dapat ginawa. Dapat may acceptance. Pangalawa, kapatawaran. Di ba? Dahil ang isang bagay, hindi mo matatanggap kung hindi ka marunong magpatawad. Amen? Amen! Di ba? Ano't ano pa man yan, kung ang bagay ay hindi mo kayang patawarin, walang acceptance. Hindi mo magagawa yung number 1. Kung hindi mo maitatawid ang number 2. Di ba? Acceptance, kapatawaran. At pangatlo, huwag mo masyadong problemahin ang mga bagay na hindi mo na kontrolado. Kung ang iyong partner ay hindi mo talaga makontrol sa kanyang kalokohan o pambababae o panlalalaki, let him. Hayaan mong gawin niya kung saan siya liligaya. Di ba? Kasi diyan kayo magkakasubukan kung sabay minatitira pa ang respeto sa iyo. Ganon! Kasi pag wala ng respeto, aarap ka man o hindi mo alam ang ginagawa niya, hindi niya gagawin yan kung meron siyang respeto sa iyo. Dahil wala, bakit maghahanap ka pa ng mga bagay na wala doon sa partner mo at hanapin mo sa iba? Sa tingin mo, siseryosohin ka niyan? Never kang siseryosohin ng isang tao na ipinagpalit mo tapos hahanapin mo. Gugustuhin mo na seryosohin ka, di ba? Niloko nga ako niyan para sa iyo Tapos ine-expect mo na siseryosohin ka niyan. Walang ganon, oy! Walang ganon.
At lagi niyong tandaan mga ka-vibes, ang isang bagay kapag nakuha mo ng madali at mali, magtatapos din kayo sa mali. Ganon. Nag-umpisa kayo sa mali, magtatapos kayo sa mali. Walang happy ending sa maling relasyon. Walang happy ending sa nag-umpisa sa mali. Lagi niyo tandaan yan. Sa ngayon, masaya kayo. Pero at the end of the day, kapag dumating na si Karma Martin, pare-parehas kayong luluha ng dugo. Amen? Amen! Okay, ka-vibes, ano masasabi ninyo sa kwento ni Ega? Di ba? Ang sakit nun. Trauma. Usapang trauma. At meron pa nga, di ba, sa ilang pag-aaral, ang mga bata daw na lumaking naka-witness ng pangangaliwa ay 2 beses na mas higit na mangangaliwa rin paglaki nila. Ha? Kaya pala ganun ako. Char! Joke lang. Charot lang. Somehow true. Ala! Pero kasi dumarating naman tayo talaga sa ganong point ng buhay natin, di ba? Na nawawala tayo sa tamang disposisyon at desisyon na gumawa ng tama. Kaya nakakagawa tayo ng pagkakamali. At mananatiling mali ang isang mali kapag hindi ka gumawa ng tama, di ba? At gumawa ka pa rin ng mali. Magiging mali pa rin yan. Negative equals positive pala, be. Ngani talaga. Sabi naman nito ni Arbs Espina sa ating YouTube channel, mas nakakasama kung hahayaan mo yung taong may experience sa trauma. Totoo naman. Pero di ba, tulad nga ng sinabi ko, acceptance is the key, di ba? Ngani! Acceptance. At kung walang acceptance, at kung hindi mo pala umpisa ng acceptance, dapat acceptance. Pangalawa ay forgiveness. Di ba? Ganun lang naman ang buhay. At syempre, huwag mong masyadong problemahin ang mga bagay na hindi mo na kontrolado. Ganun ang buhay. Dapat natin tanggapin ang mga buhay na hindi natin lahat hawak, hindi natin lahat kontrolado. Yung mga bagay na hindi mo na naiintindihan, huwag mong piliting intindihin dahil masisiraan ka lang ng kokote, be. Yan ang payo ng tito mong Kiko. Di ba? Sabi nga ni Louie Basco, grabe yan. Grabe talaga, di ba? Kaya mga ka-vibes, bago kayo gumawa ng kalokohan at kung ano-ano pang mga kabulasugan sa buhay, isipin nyo muna kung ito ba'y makakapagdulot ng kahihiyan at ng sakit, trauma at sugat sa puso ng ating mga mahal sa buhay. Kaya kung alam nyong gagawa lang kayo ng mga bagay na hindi nyo rin mapapanindigan hanggang huli, huwag nyo nang ituloy. Di ba? Dahil kahit ano pang gawin nyo kapag nakagawa na kayo ng hindi maganda, lahat ng mga nagawa niyong maganda, lahat yan magigiba. Dahil lang sa iisang kasalanan. Ganun. At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nanonood ngayon sa ating TikTok Live, maraming salamat po sa inyo. Si Louie Basco, thank you. Salamat sa iyo. At syempre gusto lang natin batiin si Arbs Espina, si William Mortel. Sabi niya, oy, mabuti umabot pa ako. Si Bernard TV, magandang umaga sa iyo. At si Gloria Constantino Mesiano. At sa lahat pa ng ibang mga nanonood sa ating TikTok Live at Facebook sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat po sa inyo mga ka-vibes. O siya, hanggang dito na lang muna ha. Hanggang mamayang alas 12 pa rin tayo magkakarinigan kasama ang magbulit mong tito sa radyo. Siyempre gusto lang muna natin batiin din yung ating mga ka-vibes sa sabay nakakapakinig sa pamamagitan ng 102.3 FM Radio Baguio at 97.5 FM Radio Jensen. Tayo na rin ang bagong favorite sa Nabotas at Paradyake. At syempre hindi magpapahuli ang mga taga-Pampanga at Etiba! Ka-vibes, magbabalik pa rin tayo kasama ang makulit mo dito sa radyo. Ang DJ na malikot at mahilig mga likot, Kiko Kalikot na lagi nagbabahala lang. Busa na ganidora pagkatapos gamitin, mabangin! Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Ang oras, 10:49 na. Hala! Favorite! Pinakikinggan dahil tunog number 1! Yon! Ang totoong drama